Nagkaroon ng pagpupulong kanina, kasama po ang DOTR, nandito po si ASEC Lin, ang LTO sa pangunguna po ni ASEC Vigor Mendoza, at ganoon din po ng LTFRB regarding po dito sa ating concern regarding po sa mga nakikita nating tricycles, kuligligs, e-trikes at iba pa na padami po ng padami na nakikita po natin sa ating mga pangunahing lansangan na one, nagpapabagal po ng daloy ng traffic, at second ay may safety concerns. So, inilatag po ng mga LGUs yung kanilang mga existing programs regarding this mga e-trikes, e-bikes. Yung iba po sa kanila may mga existing ordinance. Meron naman pong iba na may regulations na na-issue regarding this. Meron naman pong iba, may programa mismo na namimigay sila ng prangkisa para po dito sa mga e-bikes na ito. Kaya po nandito ang LTO, DOTR, LTFRB para i-reconcile po yung mga regulations naman ng national government, kasama po ang issuance ng DILG na nagpo-prohibit nitong mga e-bikes at e-trikes sa national roads po natin. At isa po sa napagkasunduan, mamaya di-discuss po individually nila, ay yung magiging mga panuntunan at regulasyon naman po na i-issue ng national government na in harmony naman po doon sa mga kasalukuyang regulasyon ng mga LGUs. Siguro hingan ko na lang muna ng individual statement ang bawat isa para po ma-address yung concern po nito. Si ASEC Lim po ng DOTR. ASEC, magandang umaga. Umaga pa. Good morning sa ating lahat. First of all, thank you to Chairman Don, Chairman Lin, sa ating lahat po. On the side of DOTR naman po, we have a policy direction and na-discuss naman and nasabi na rin ni Chairman Don kung ano yung kailangan natin gawin. Ito talaga, it's we have to work together on this. Hindi lang pwede yung isang ahensya ang magsasagawa nito. So, DOTR and its attached agencies will work together para po kung ano yung mga concerns ma-address po natin. Thank you. Thank you. Thank you, ASEC Lim. Ang isa sa mga napag-usapan po ay yung meron na po rin kasing issuance ng LTO dito, yung LTO Administrative Order number 2021-039 ay yung pag-amyenda po dito. Si ASEC Vigor po ng LTO ang magdi-discuss po ng mga possible changes para po mas ma-regulate ito pong paggamit ng mga e-trikes natin, lalong-lalo na po sa ating mga lansangan. ASEC Vigor. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una, very timely po yung patawag ni Chairman Don, no? Kasi kahapon lang pinag-meeting po ang road sector ng DOTR at isang pinag-uusapan itong issue ng road safety sa mga e-bikes at e-trikes, no? Sa ating mga major thoroughfares, no? At yung epekto po dito sa ating trapiko. Kaya kami nagpapasalamat kasi bilang naman sa national government, at least pag meron kami nalabas na bagong rules and regulation, tugma na sa iniisip ng ating mga lokal na gobyerno dito sa Metro Manila. Ang isang pinag-usapan dito, yung pagre-rehistro po ng ating mga electric vehicles, no? Dito mga e-trikes at e-bikes, no? Sa ngayon po kasi pag ang e-trike o e-bike tumatakbo less than 25 kilometers per hour, hindi na kailangan i-rehistro sa LTO, no? Pero siguro sa mga suggestion rin ng local government units, no, we will take a second look on this, no, and propose the appropriate measure para sa ganon ma-regulate po natin ng gusto yung paggamit ng masasakyan na to sa ating major thoroughfares. Kasama na po dyan yung taong na nagmamanehos ng e-trike at e-bike, no? May mga litrato pong dinabas po ang MMDA na yung nagmamaneho po nung sasakyan elementarya pa yata, parang estudyante pa ho, no? Sa major thoroughfare pa natin, no? So kasama na po dyan yung pagka-require ng
na merong lisensya na galing po sa LTO. So ito yung mga unang mga ugnayan na mga pagbabago na baka kailangan natin ilagay dito sa ating administrative order na magiging tugma naman sa mga polisiya ng MMDA at ng mga local government units. Salamat, Asik Bigor. Isa po kasi sa napag-usapan, ang nagiging selling point daw po kasi ng mga nagbebenta nitong mga e-trikes at e-bikes ay hindi kailangan iparehistro, hindi kailangan ng lisensya ng mga nagmamaneho, which is a problem din insofar as enforcement is concerned ng traffic laws. Kasi kung nag-violate, kunyari tumawid sa stoplight, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwedeng i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. So, iyan ay ilan lamang sa mga i-address ng LTO sa pag-come up po ng bagong polisiya or guidelines. Ito po yung sinasabi ni Asik Bigor na ang nagmamaneho po ng e-trike ay naka-uniform, mukha pong elementary lang yata to or early high school. So, yan po yung i-address natin kasi ang nangyayari nga po ay hindi daw po kailangan kumuha ng lisensya. Yun pong nagmamaneho nitong mga e-trikes. Meron pa po kami isang picture dito na nasa gitna po ng lansangan. As in, nasa gitna po habang naghihintay siya inabot po siguro siya ng stoplight. Prenting-prente po yung nagmamaneho ng e-trike. Nasa gitna po siya ng karsada. Naghihintay po ng green. Tama po ba naman to? Hindi dahil siguro or marahil ito pong ganito mga actions kasi dahil nga po hindi kailangan kumuha ng lisensya noong nagmamaneho. Hindi po niya alam siguro yung traffic rules and regulations. Kaya po nagagawa niya itong mga ganitong bagay. So, yan po i-address namin, pagtutulong-tulungan po namin, i-consolidate po namin yung mga regulations din ng mga LGUs. At ganoon din po para po maging comprehensive. At ito po ay hindi lamang sa Metro Manila, tama, Asik Bigor, ko hindi sa buong Pilipinas. At ganoon din po yung concern naman po ng MTFRB dahil nga po sa may mga programa po ang LGUs na nagbibigay po ng prangkisa. Ito po ay nakakaagaw ng mga prangkisa na ini-issue naman ng LTFRB. So, Yusek Aguadis. Salamat po, Chairman Artes. Ito pong pagdami ng mga e-trike ay nakakabahala po sa amin sa LTFRB at nagiging tila balakid po ito sa programa ng ating national government, yung pag-modernize po ng mga sasakyan. Sa pagdadami po nito, halos hirap po tayo ma-regulate dahil unang-una nga po, walang prangkisa, walang lisensya, walang registration. Sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pangpublikong sasakyan. Ibig sabihin nito, hirap po tayo ngayon na ilunsad yung pag-modernize ng ating mga sasakyan. Kaya kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posible hong tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho, bagamat wala hong mga prangkisa na ibinibigay ng lokal o ng national government. Salamat po, Chair Artes. Salamat po, Yusek Aguadis. On the part po ng MMDA, meron naman po tayong na-issue na before, noong 2016. Yun po yung MMDA Resolution or MMC Resolution 16-08 Series of 2016 kung saan pinagbabawal po yung tricycle, pedicabs, kuligligs, and pushcarts sa circumferential roads and radial roads. Ito po ay may propose po tayo na amendment, another MMC resolution to expand, to include po yung mga e-trikes at other electric powered vehicles. Ito naman po ay susundin namin kung ano po yung magiging issuance ng LTO regarding this matter.
At i-consider din po yung DILG Memorandum Circular number 2023-195 na inisyo po ni Secretary Abalot na for the same purpose. Ito po ay aming diniscuss kanina, may mga suggestions lamang po at kami po ay magpupulong muli ng technical working group composed of the traffic heads ng mga LGUs po dito sa Kamaynilaan para po ma-fine-tune namin itong resolution na to include po mabuhay lanes and other major thoroughfares within our jurisdiction at para ma-include nga po itong e-trikes dahil ito po ay parami ng parami. So kami po dito sa pamahalaan will coordinate. Ito po ay magiging whole of government approach dahil padami nga po ng padami ito at bago po lumala yung problema ay amin na pong i-address kaagad to para po masolusyonan. So, we'll entertain questions.